Hi everyone, it's our day 3 here in Hong Kong and we are now here in Ocean Park. At first, medyo nalungkot kami kasi may mga nakasabay kaming mga estudyante na nagfi-field trip. Sobrang daming tao, sobrang daming bata nung time na nagpunta kami. So, akala namin sobrang haba ng pila sa mga attractions and sa mga rides. Pero syempre, hindi naman namin makokontrol yung dami ng tao. Kaya, in-enjoy na lang namin yung araw namin dito sa Ocean Park. So ngayon papunta kami doon sa cable car kasi unahin namin yung upper part nitong Ocean Park. So meron kasing dalawang part to. Itong lower part and yung upper part. Yung upper part yung maraming rides, marami ring mga attractions na pwede natin puntahan. So 10 a.m. nga pala nag-open tong park and it's around 10:30. So ganyan lang kaikli yung pila ng cable car paakyat doon sa upper part nitong park. Mabilis lang yung pila, at least parang wala pang 5 minutes ng pila namin. Then nakasakay na agad kami dito sa cable car. Wala pang 15 minutes tong buong ride ng cable car and nandito na tayo sa upper part. So since wala pang pila tong hair racer, eto na yung unang ride na sinakyan namin dito. Sobrang highly recommended, as in kung extreme yung hinahanap yung ride, eto yung best ride dito sa Ocean Park. After riding the hair racer, so nakaramdam kami ng gutom. Sobrang napagod kami and sumigaw din sa ride na yon. Kaya ngayon, papunta tayo dito sa food court ng park para kumain muna kasi wala pa kaming heavy meal this day. Bukod dun sa kinain namin na tinapay kaninang breakfast. Madaming pwedeng pagpilian, may mga rice meal, may mga ramen, may mga hotdogs and burgers. So kayo na lang yung mamimili dito. Then, after natin kumain, yung unang attraction na pupuntahan natin is yung Polar Adventure. So, yung mga attractions na pala na mayroong mga animals dito is surrounded rin ng mga rides. So, itong Ocean Park is composed ng rides and ng animal attractions. Sobrang sulit nung binayad namin dito kasi parang 2-in-1 na siya. Like, parang ka nagbayad ng Manila Ocean Park plus Enchanted Kingdom. Yung unang animal group na pupuntahan natin is itong mga penguins. So nakikita nyo, dire-diretso lang kami. Kahit meron kaming kasama mga estudyanteng nagfi-field trip, tuloy-tuloy lang kami hanggang sa loob. So kahit sa loob mismo nung platform, sobrang konti ng tao kaya makikita mo talaga ng malapitan yung mga penguin. So ayan, makikita mo kung paano sila mag-swimming, maglakad, and kung paano sila mag-bonding with each other. Pwede pala mag-video and mag-picture dito sa loob, basta walang flash para hindi rin ma-distract yung mga animals. Then, after viewing yung mga penguin sa loob, paglabas ng platform, makikita nyo tong store na to kung saan pwede kayong bumili ng mga souvenirs. Then, tinry nga pala namin tong coin kung saan ikaw yung mismong mamimili kung ano yung design na gusto mo. And then, ikaw yung mag-iikot ng machine para magawa yung kinaka-coin. Si Doggy!
Next stop is North Pole Encounter. So let's see kung ano naman yung mga animals na makikita natin dito. Wala rin palang pila doon sa labas and tuloy-tuloy lang kami hanggang sa makapasok dito. So dito sa loob wala rin masyadong tao kaya mas ma-enjoy mo yung moment with the animals na makikita natin dito. So first encounter namin is yung mga sea lion. Then pwede kang pumasok dito para makita mo sila ng malapitan. Pero at this time wala sila dito sa part na to and nasa tubig silang lahat. The next encounter namin is itong mga giant walrus. Grabe, first time kong makakita ng mga gantong animals. Sobrang laki nila. So tulad kanina, pagka-exit mo dun sa platform, may madadaanan kayong stores for souvenirs. Then yung next ride naman natin is itong Arctic Blast. So katapat lang siya nung mga pinuntahan natin attractions kanina. Bawal mag-video pero at this time tapos na kami mag-ride. Grabe. Kasi para lang siyang roller coaster with a twist. Kasi madami siyang drops and marami ring turns. So, yung tawag pala dito sa pinakataas ng Ocean Park is the summit. So, itong summit, parang meron siyang first floor and second floor. So, yung pinunta natin kanina, ayun yung second floor. Then, ngayon naman is, nandito tayo sa first floor. Yung next ride naman natin is yung The Rapid. So makikita nyo wala pa rin masyadong pila. Tuloy-tuloy lang kami. Then wala pang 1 minute nakasakay na kami dun sa mismong ride. Para lang siyang Rio Grande ng Enchanted Kingdom. Pero dito yung twist, may mga tao na pwedeng mambasa sa inyo. And sobrang daming sprinkler nito. Kaya mababasa talaga kayo. Kaya malabas-basa yung mga baka. May nababasa! Sino yun? Shit! Shit! Medyo matagal rin yung ride kasi madami kayong iikutan. Pero so far, na-enjoy namin tong ride na to. Hindi, ayun na, ikot na yan. Isang basta. So, yung next ride naman natin is itong Ocean Park Tower. So, dito naman, para lang siyang iaakyat ka para makita mo yung 360 view ng Ocean Park.
So after namin makita yung 360 view ng Ocean Park, papunta kami dito sa Pacific Pier, pero on the way nakita namin tong telescope na to. Pero wala rin kaming nakita kasi medyo malabo na yung lens niya. Dito sa Pacific Pier, makikita rin natin dito yung mga sea lions. Pero iba naman yung ambience nila dito kasi kanina nakita natin sila indoor, then dito naman makikita natin sila outdoor. Pababa pala tong Pacific Pier kaya makikita natin kanina yung outdoor. Then ito naman yung ilalim nung parang dagat nila. So makikita natin sila under the water. So after natin dun sa Pacific Pier, mag-ride ulit tayo and ito naman yung Whirly Bird. So makikita nyo wala rin masyadong pila, in just less than 5 minutes, nakasakay na agad kami dun sa ride. So far, na-enjoy naman namin dito sa The Summit kasi napuntahan naman namin lahat ng attractions na gusto naming puntahan and natry naman namin yung mga rides na gusto naming masakyan. So ngayon, papaba na kami doon sa lower side ng Ocean Park para naman matry namin yung mga rides and attraction doon. So magki-cable car sana kami pababa pero ayan, makikita nyo sobrang haba na ng pila. And mali pala yung pinasukan namin na entrance. Kailangan mo pang umikot para makapunta dun sa entrance ng cable car. So we decided na dito na lang sa submarine sumakay pababa para naman matry rin namin tong ride na to. So meron dalawang ride para umakyat and bumaba dito sa summit. So yung una yung cable car and yung pangalawa naman is itong submarine. After a 10-minute ride, nandito na tayo sa lower part ng Ocean Park. So ayan, yung mga estudyanteng nag-field trip, sobrang gulo nila. So waterfront pala yung tawag dito sa lower part ng Ocean Park. And yung pinaka main attraction dito is itong Giant Panda Adventure. So kaninang umaga hindi namin tinry dito kasi feeling namin madaming tao. Kaya ngayong kaming afternoon pumunta. Wala din masyadong pila kaya tuloy-tuloy lang kami hanggang dun sa loob. First encounter namin dito is itong red panda. Nung una akala namin raccoon siya, pero sinabi nung tour guide doon is, ayun tawag sa kanya ay red panda. Then dito naman natin makikita yung mga giant panda and yung family nila. Yan, medyo maraming tao kaya hindi tayo nakapunta dun sa pinakaunahan. Pero kahit nandun tayo sa likod, makikita pa rin natin yung mga panda. So, bawal nga pala yung mga maingay dito kahit malakas ka lang magsalita, sasawayin ka ng mga nagbabantay dito. Ito yung giant salamander na akala ko hindi totoo pero totoo pala sila. Then, while walking palabas ng platform na to, nakita namin yung isang panda na lumabas dun sa cottage niya. So, ayan, nakita namin siya na naglalakad dun sa garden. So, by the way, yung mga pandas nga pala dito is 4. So, buong pamilya sila na nandito sa platform na to. So, yung next stop naman natin is yung The Grand Aquarium. Ito yung pinaka sikat na attraction dito sa Ocean Park and ito yung pinaka pinupuntahan talaga ng mga tao.
Upon entering, makikita natin yung mga iba't ibang species under the water. Fish yan. Medyo mahaba pala yung lakarin dito sa Grand Aquarium. Pero may enjoy mo naman habang naglalakad ka kasi marami kang nakikitang iba't ibang uri ng mga isda and other species. And finally, nandito na tayo sa The Grand Aquarium. Grabe, na-amuse ako dito nung una kong nakita. Sobrang laki nitong aquarium, parang kasing laki niya yung screen sa mga sinehan. So, kaya pag nakatingin ka dito, parang kang nanonood sa sinehan ng mga iba't ibang uri ng species under the water. It's 5:15 in the afternoon and we decided to end our adventure here in Ocean Park. So, maaga kami magpapahinga ngayon dahil tomorrow we are going to Macau. Pero before going home sa aming Airbnb, kakain muna kami ng dinner sa Mongkok. Then, Cbank nga pala yung ginagamit ko as mode of payment here sa mga MTR. Pero hindi siya gumagana sa mga bus ha. Pero so far, wala naman ako na-encounter na any problem sa paggamit ng Cbank. And today is my birthday, kaya binila nila ako ng cake. So, dito kami magdi-dinner sa Dim Dim Sum para itry yung kanilang iba't ibang uri ng dumplings. So, ito nga pala ay located dito sa Mongkok.